At narito na nga po ang mga balita sa oras na ito. Presyo ng bigas 2026, Department of Agriculture nagbabala sa 50% banta sa produksyon. Presyo ng bigas 2026 ang nakataya ngayon matapos maglabas ng seryosong babala ang Department of Agriculture. Ayon sa ahensya, maaaring bumagsak ng hanggang 50% o 50% ang ani ng palay sa bansa. Sa makatuwid, nanganganib ang seguridad sa pagkain ng mga Pilipino sa darating na mga buwan. Sa isinagawang Senate hearing noong April 8, nagbabala si Attorney Asis Perez, DA USEC for Policy, Planning and Regulation. Sinabi niya na nanganganib ang mga itatanim sa mga buwan ng Mayo at Hunyo. Dahil sa kaguluhan sa gitnang silangan, naharangan ng mga barkong nagdadala ng urea at ammonia. Samantala, maraming magsasaka ang hindi na makabili ng sapat na pataba para sa kanilang mga itatanim. Based on the existing data, we expect that what will be affected actually will be the season or the harvest that will be planted May and June. Okay. Because that is where we're doing now the land prep and things like that. No, in preparation for that, we need the resources for those months. And so what will be affected will be the production come September, August, during that month. And it's around 10 million metric tons of rice. Can you say that in percentages, Yusek Perez? So ano ba currently yung rice production natin versus domestic consumption? At the current year, we are only producing 78% of our rice production. And 10 million metric tons would be a decrease in how much percent? Well, the initial projection, what we say, the minimum or the best case scenario is 20% reduction. That's the best case scenario. It can even go up to 50% decline in productivity because you see, pag wala hong fertilizer, walang magagawa yung farmer. Kung hindi niya kayang bumili ng gasolina, wala siya magagawa, walang kalabaw eh. And so, the initial projection is about 20%. That's the minimum decline if we don't do anything. Upang hindi sumabog ang krisis, naglatag ang gobyerno ng mga emergency subsidiary programs. Kabilang na nga po dito ang malawakang pamimigay ng fertilizer discount vouchers sa mga komunidad. Layunin nito na mapababa ang gasto sa produksyon at mapanatiling matatag ang ani. Bukod sa abono, magbibigay din ang DA ng 7,000 pesos cash aid para sa mga piling magsasaka. Gayon din, may nakalaang 5,000 pesos fuel subsidy para naman po sa mga gumagamit ng traktora at harvester. Sa huli, ang mga hakbang na ito ay mahalaga upang hindi tuluyang tumaas ang bilihin. Mahigpit na pinapaalala na ang lahat ng ayuda ay dadaan po sa RSBSA registration system. Kung ikaw ay magsasaka, kailangang rehistrado ka upang makakuha ng binhi at abono. Una, bumusita po kayo sa Municipal Agriculture Office o MAO at dalhin ang inyong valid ID. Pangalawa, siguraduhing updated ang inyong record para sa taong 2026. Ang pagiging rehistrado ay tinitiyak na makakatanggap ka ng subsidiya laban sa mga mahal na gastusin. Bukod dito, target din ni Francisco Tiu Laurel Jr. ang 50 pesos per kilo price cap sa imported rice. Nagbigay naman ng paalala ang Department of Agriculture na huwag maniniwala sa usap-usapan sa social media. Partikular po dito ang mga balita tungkol sa kailangang bayad para sa ayuda. Sa makatuwid, direktang dumulog sa inyong lokal na Municipal Agriculture Office para sa anumang opisyal na transaksyon. Sila lamang, mga kaibigan, ang may hawak ng listahan ng mga lehitimong benepisyaryo ng gobyerno. Higit sa lahat, ang pagtutulungan ng publiko at sektor ng agrikultura ang magliligtas sa bansa mula sa gutom. Binigyan diin ng DA, siguraduhin sa Municipal Agriculture Office o MAO lamang kayo makikipag-ugnayan. Huwag po kayong magbibigay ng pera sa kahit na sinumang fixer para sa inyong registration.